dito sa area nito, maaaring itayo yung swimming pool at saka yung mga container van na pwedeng accommodation ng mga mag-i-stay rito for 1 night or 2 nights. At dito nga sa area na ito ay itatayo yung iba't ibang proyekto na po pwedeng i-maintain lang yung 3 hektarya for rice production, and then yung ibang area na matitira dito sa 5.3 ay po pwedeng merong kambing, tupa, baboy, yung mga pre-range chicken, at doon din dito sa area na to ay magpatanim din ng source ng pagkain ng mga livestock. At itong mga gilid ng kalsada sa ngayon nga ay may mga tanim ng mga papaya na talaga namang tinalbusan ng mga tupa ni Colonel Tomas. At si Colonel Tomas naman ay nangako na yung damage na ginawa ng kanyang mga tupa ay papalitan niya ng 2 malalaking tupa na iahanda sa fellowship ng alumni homecoming. So makikita yung mga papaya natin ay talaga namang sinira. Ayan. Ayan. Both side ay nasira nga, at yung iba nangamatay at matindi nga talaga ang laway ng mga kambing. So dito, tatamnan din natin ito ng fruit bearing trees. Paikot dito sa triangulong sukat ng alumni farm. At sabi ko nga kanina na po pwedeng maging tourism farm ito na may karitela o ulnas, na hila-hila ng kalabaw o ng kabayo. Paikot dito sa 5.3 hectares na ito ng alumni farm. Upang maging ganap na agrotourism farm ito ay i-present natin sa board upang maapruban at mapondohan. At may mga makukuhanan na rin ng donor ng mga 40-footer na container van para sa accommodation nga ng maaaring mag-stay rito ng overnight. At i-revive natin, pagagandahin natin itong napakaluwang na pispan na ito hanggang doon sa dulo ay pwedeng pawalan ito ng mga giant gurami, mga red tilapia o yung mga gray tilapia, at maging recreational pond din ito na magtatayo tayo doon sa gitna ng isang kubo na maluwang upang doon na yung konseptong bingwitin mo, iluto concept. At dito sa acacia tree na ito ay po pwede tayong maglagay ng tree house na po pwedeng accommodation din balang araw. So yan ang iniisip nating programa, na lahat ng kalsada dito ay tatamnan natin ng kakaibang mga fruit bearing trees kagaya ng lansones, durian, kahit na ilang mga piraso lang para maipakita yung iba't ibang variety o iba't ibang fruit bearing trees na po pwedeng ilagay dito sa alumni farm. So gagawin natin itong learning school there, farmers learning school in the future, na po pwedeng i-accommodate ang mga farmers, mga estudyante, mga private entrepreneur na gustong yumakap din sa agriculture, para yung konsepto natin ay maaaring gayahin ng iba upang supisyenteng makatulong tayo sa programa ng pamahalaan, yung food security program ng ating gobyerno. So isa yan sa pinaplano natin na gawin dito sa alumni farm. At dahil sa ngayon ay wala namang sapat na pondo ang sa LSU Alumni Association Incorporated, kaya yung mga
pwedeng maging donor natin na magagaling, mauhusay na ay po pwedeng magbigay dito ng participation sa pamamagitan siguro ng maski in kind. Po pwedeng mag-donate ng kambing, tupa o kalabaw, baka na po pwede nating ilagay dito para maparami at yun ay maging ganap na maging agro-tourism farm at may kahalo na nga syempre na recreational area itong 5.3 hectare na farm ng alumni. So magandang umaga sa lahat ng magiging donor ay buong puso po namin tatanggapin sa mga gustong makilahok sa gagawin nating mahusay na programa dito sa Agro Tourism Farm ng CLSU Alumni Association Incorporated. So magandang umaga muli sa ating lahat. Petsa 14 ng Nobyembre ng taong kasalukuyan 2023. So ganyan pala ang proseso nung pagbabaon ng poso. Mauna yung D1, D1 yung binaon nyo kanina. 1 and 1/4 yung unang binaon. And then ngayon yung D2 naman. Pero yung final na ibabaon, yung ilalaglag na PVC mamaya, sir, huhubutin naman namin yan. tapos maiwan na po yung PVC sa loob. So ganun.